Page ni Cheryl Cosim. At ngayong Huwebes, that means araw po ng kalusugan ng ating talakayan, katuwang siyempre ang MX3. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa bosyo. Goiter ang English nila dyan. At iba pang sakit sa thyroid gland. Ngayong buwan kasi ng Enero, itinalaga po yan na Thyroid Awareness Month. Dapat aware talaga tayo dahil napakarami ang mayroon nito. Alam nyo ba noong 2013, that would be more than 10 years na, halos 6 na milyong Pilipino ang may problema daw sa thyroid. Yan ay ayon sa National Nutrition Survey. Kaya ang ating question of the day, paano maiwasan ang pagkakaroon daw ng bosyo o goiter? Kung may gusto po kayong ikonsulta, comment lamang dito sa ating Facebook live stream. Baka isa po kayo sa 5 maswerteng makakatanggap ng MX3 gift pack. Wow! Alam niyo po, matatanggap ninyo yung ating MX3 500 milligrams capsule. 60 pieces yon sa isang kahon. Ang ating MX3 Plus 30 pieces in one box. Yung ating MX3 Coffee Mix na paborito ng lahat dahil non-acidic at saka hindi nagpapataas ng kanilang blood pressure at sugar-free pa. Yung ating MX3 Tea na naku, napakaganda lalo na kung napakarami ninyong nakain na bawal nitong Kapaskuhan dahil pang cleansing yan. And of course, may kasama po yan na ating Holy Bible para hindi lang physical health ang ating inaalagaan, pati na rin ang ating spiritual health. And if you're one of those 5 na nanalo, huwag kayong mag-alala, makakarating sa inyo, ikakatok na lang po yan sa bahay nyo, basta tama yung inyong pangalan, yung inyong address, at itinawag po ninyo rito yung complete mailing address ninyo. Okay? So, sisimulan na natin ang ating diskusyon. Ano nga ba ang thyroid gland? Maraming mga tao hindi alam to eh. Ano nga ba ang function daw nito sa ating katawan? Titingala po tayong lahat. Sabay-sabay. Hawakan ng inyong mga leeg. May makakapa po kayo dito na ating part ng lalamunan. Ito yung tinatawag nating trachea. Luno kayo. Yung gumagalaw na yon na nakabukol ay Adam's apple. Kadalasan sa lalaki yan, pero may mga babae, may nakikita kaming may Adam's apple. Ngayon, dito sa ilalim ng Adam's apple, may nakapatong po na manipis na akala mo hamburger patty. Alam niyo yon, alam niyo na yung mga parang burger ba? Pero manipis lang yon, kaya hindi dapat nakakapa. Pero kapag ito ay nakakapa mo, baka lumalaki na ito. May litrato po tayo na ipapakita tungkol sa ano nga ba itsura nitong thyroid gland. Direct ipakita lang po natin. Ayan o, nakayakap po siya doon sa may ilalim ng ating Adam's apple. Kita niyo po. Siyempre, yung ating thyroid ay nakapatong sa trachea, yung binanggit ko kanina, at sa ibabaw niya yung voice box natin or the larynx. Ngayon, ito'y drawing. Sa picture number 2, kung ipapakita natin direct, ito ngayon yung tunay. Yung tunay na itsura ng thyroid gland kapag kaming mga doktor ay hinihiwa na yung leeg at sinisilip namin. Ito po yung itsura talaga ng thyroid gland. Direct ipakita natin ang normal versus kung lumalaki at may problema ang thyroid gland. Kita nyo? Ayan o. Nakapatong siya sa bandang kaliwa. Kita nyo, manipis lang siya. Pero kapag ito'y lumalaki na, ayan, parang butterfly shape, pero kumakapal na siya. Yung iba, bumubukol pa. Okay. O, sige, out na natin ito direct. Ano daw mangyayari kung lumaki ang thyroid gland ng isang tao? Yung paglaki ng thyroid gland is called goiter. Yung binanggit ko kanina, Tagalog word, bosyo. At may mga iba't ibang dahilan ng paglaki nito. Mamaya, tatalakayin natin. Pero ito yung mas madalas na nakikita ninyo. Akala ng iba, cancerous na, no? Kasi ang laki, oh. Akala mo, santol na nakapatong, eh. A lot of women develop this. At magugulat kayo, kapag kayo ay naaakyat ng matataas na lugar, gaya ng Baguio, marami kayong makikitang may bosyo. Bakit nga ba? May connection ba ang kanilang kinakain?
May connection ba ang kanilang lupain at iniinom sa pagkakaroon ng bosyo? Bago natin alamin kung ano yung mga karamdaman dyan, pag-usapan muna natin. Focus tayo sa goiter. Sino pwede magkaroon nito? May risk ba tayo? Pero yung function, napakahalaga. Para malaman nyo, kasi kapag may problema kayo sa thyroid, apektado ang iba't ibang parte ng ating pangangatawan. Tingnan po natin ito direct. Yung picture number 4 will show us thyroid functions. Ayan, maliliit lang pero iisa-isahin ko. Huwag kayong maiinip. Sa bandang alas, lagay natin sa alauna, kumbaga sa relo, makikita nyo, abay, apektado po niya pala ang ating mga nerves sa mata. Pati yung muscle sa mata. Nakikita nyo ba yung ibang may bosyo? Lumuluwa ang mata. Apektado ang ating paghinga. Yung iba, nahihirapan silang huminga. Apektado ang kanilang atay. Dahil yung metabolism ay concern pa rin ng ating thyroid. Sa bandang alas 5, makikita nyo, reproductive system, marami, lalo na sa kababaihan. Apektado yung menstruation nila. Yung iba, sobrang lakas. Yung iba, hindi nagbubuntis dahil sa thyroid problem. Makikirot. Makikita nyo sa bandang alas 7, ang kanilang kalamnan. Yung kanilang bituka, yung iba parang hindi na humihinto ng pagkukulo, yung iba nagdududumi, marami silang nararamdaman sa tiyan. Lalo na sa puso, makikita nyo sa bandang 9 o'clock area, ang puso nila, tugudug, 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 lagabog. Ang lakas ng tibok. And of course, sa brain, makikita nyo sa bandang 11, hindi na sila makatulog, irritable sila, asiwa sila, and so many other function. Out na natin po yan direct. At dahil idadagdag ko, hindi lamang yung mga binanggit ko, damay pati pawis. Pawis na pawis yung iba, lalo na kung hyperthyroid sila, yung iba naman ay hindi pinagpapawisan. Yung iba tinatamad, ayaw gumalaw. Yung iba naman hindi sila mapakali. Kita nyo na, ang dami na maaaring maramdaman ng taong may goiter. Ngayon, ano yung risk? Sino pwede na magkaroon ng problema sa thyroid? Marami din. Mayroon tayong picture number 5 direct. Tingnan natin. Risk factor, unahin natin. Uy, yung palang ating mga kinakain, sabi nila kasi ang makatutulong para healthy ang ating thyroid, yung mga iodine-rich food. Gaya ng mga gulay, lalo na kung gulay dagat, mga laman dagat, etc. Paano kung ang kinakain natin? Puro karne na lamang, mga minatamis, di wala tayong iodine o iodine. Ang pagiging babae ay mas prone. Sorry malas naman ng mga babae. Pero talagang mas marami sa mga babae nagkakaroon ng thyroid problem kaysa sa lalaki. Yung pag-iedad, wala ka namang problema nung bata ka. Nagulat ka na lang. Pagdating mo ng 40, may problema ka na sa thyroid. At yung may medical history, gaya ng tumatakbo ito sa kanilang pamilya, out na po yan direct, o kaya may comorbidities sila. Kasi pwede rin pala na maging autoimmune ang problema sa thyroid gland. Opo, yan. So, maraming klase Naitanong natin kanina o nabanggit natin kanina. Ano-ano ang mga klase ng problema sa thyroid? Tingnan natin po yung picture number 6 direct. Ayan. O, sige. Simulan uli natin sa alauna. Thyroiditis. Namamaga yung thyroid gland. Okay. Next. Tingnan natin yung sa bandang alas 4, toxic multinodular goiter. Ito naman yung bukol-bukol yung thyroid gland nila pag in-ultrasound. Maraming parang mga ubas-ubas na tumutubo. Yung sa bandang alas 7, Graves' disease, ito yung pagiging hyperthyroid na partly autoimmune na sinasabing lumuluwa yung kanilang mata. Akala mo ba'y galit lagi? Sa alas 9, cancer of the thyroid. Kapag lalaki ang nagkaroon ng problema sa thyroid, ang laki ng tsansa, cancerous ito. And of course, yung Hashimoto's disease sa bandang alas 11, ito ay nakita ng isang Hapon na marami rin pala ang nagkakaroon nito ng walang kadahilanan lang. Viral infection, stress, etc. Out na natin ito direct. Ngayon, may mga katanungan na dito. Okay? Paano daw malalaman kung benign o hindi?
May mga klase daw ba ng goiter? Yes. Mayroon pong hyper, may hypo. May benign, may malignant. Nasa next picture yan direct at picture number 7. Sa itsura na lang, titigan nyo na Oh. Hypo yung kaliwa. Hyper yung kanan. Tingnan nyo yung katawan ng hypo. Lumalaki, tumataba. Pare-pareho lang kinakain niya. Yung hyper, kain siya ng kain, hindi naman siya tumataba. In fact, pumapayat pa nga siya. Yung puso ng hyper, lagabog, ang bilis-bilis. Yung puso ng hypo ay napakabagal. Kaya tamad na tamad siya, gising lang at tulog siya ng tulog. Yung isa naman, gising lang ng gising. Nakukuha niyo po ba? Yung isa pinagpapawisan, pabilis masyado ang kanyang metabolismo. Yung isa halos hindi pinagpapawisan, tinatamad siya lagi. Yan ang hypo versus hyper. May mga iba pang sintomas ito. Idiretso na natin sa picture number 8 para makita pa natin ang iba pang sintomas bukod sa nabanggit ko. Ito ang signs and symptoms po nila. Ayan, picture number 8 direct will show us, ayan, sa bandang kaliwa, nakakapa yung bukol. Pagkatapos na makapa, yung iba, parang sinasakal sila na nauubo tuloy sila. Kasi may nakadagan na sa leeg nila, lalo na kung sila nakahiga. Apektado tuloy yung boses nila. Kaya yung iba, para silang kaboses ni Tina Turner. Yung, we don't need another hero. Oh, yung toink naman dyan. Kumanta na ako Para gising yung nakikinig sa atin at nanonood sa atin. And of course, difficulty swallowing. Yan. Pag nagpunta sila sa atin, sinasabi, Dok, bakit parang may bara sa lalamunan ko? Yan. Okay? Oh, number 6. May katanungan dito. May mga totoo ba at hindi tungkol sa goiter? Ito, lengguwahe ng mga ina. Nagkabosyo ako, nagkagoiter ako dahil iniri kita. Hirap na hirap akong ianak ka, tapos sasagot-sagutin mo lang ako. Totoo nga ba ito? Yung sobrang pag-iire ay magiging dahilan para magkabosyo ang isang babae? Hindi po. Yan ay isa sa mga myth lamang. Okay? May litrato tayo para malaman natin kung ano yung mga myth na ito. Nasa next picture, number 9. Ayan po. Myth. Kapag may bukol daw sa lalamunan, cancerous na kagad? Hindi. Kapag may bukol, baka mamaya benign lamang. Hindi naman cancerous kagad. Kapag halimbawa daw may problema sa thyroid, luluwa ang mata? Hindi naman lahat. Usually yung hyperthyroid lamang. Kasi alam nyo, may tumutubo sa likod ng mata nila na itinutulak yung mata palabas. Ang tawag doon ay exophthalmos. Yun daw mga nagkakaedad lang ng mga babae ang nagkakaroon nito? Hindi rin. Nakakita na ako nito ng mga 20s and early 30s ng mga babae. At it's safer daw to treat thyroid disease with iodine lang o iodized salt. Hindi rin po. Kasi yung iodine is very good for hypothyroid. Pero bawal yon sa hyperthyroid kasi sobra-sobra na nga ang kanilang T3 and T4. Okay, out na natin ito direct. May mga pagkain nga ba na pwedeng mag-cause ng thyroid problem? Sinasabi oo. May tinatawag silang goitrogenic food. Mga pagkain na kapag kinakain natin, pwedeng ma-stimulate yung thyroid para lumaki ito. Not necessarily cancerous pero lumalaki at namamaga ito. Sabi nila, yung mga certain vegetables na nakikita natin sa Baguio, gaya ng cauliflower, alam nyo na, broccoli, pwedeng oo, pwedeng hindi. Okay. Lahat ba ng may goiter dapat kumain ng mga seafood, seaweed? Hindi rin. Kamukha nga ng sabi ko, kung mataas ang iodine nito, abay lalong ma-stimulate yung taong mga may thyroid problem. Makakatulong ba ang mga natural supplements sa sakit na ito? Mamaya natin pag-uusapan yan dahil mayroon tayong gustong ipakita tungkol sa ano ang pwedeng makabawas ng pamamaga ng thyroid gland. May gusto lang akong ipakita bago tayo mag-pause for a few reminder. Anong ginagawa namin mga doktor kapag kayo lumapit na sa amin at gustong ipasuri ang inyong thyroid gland? Nandun sa next picture natin, number 10. Ayan, makikita po natin, syempre, susuriin namin, palulunukin namin kayo, ipakita natin direct yung picture number 10 at kinakapa namin ito.
Pag nakita namin o nakapa namin na medyo lumalaki siya, pwede po kaming mag-request ng blood test. Ang blood test na yon kadalasan ay ang T3, T4 at TSH. Yung T3, triiodothyronine, at saka yung T4, yung tetraiodothyronine, ay mga hormones na inilalabas ng ating thyroid gland. Siyempre, kapag tumataas yun, hyperactive yung ating thyroid gland. Yung TSH, ano naman yon? O thyroid stimulating hormone. Galing yun sa utak natin. Sila yung nag-uutos sa thyroid gland to produce itong mga thyroid hormone na ito. Pagkatapos ito, kung nakita namin na may problema rin, pwede rin tayong mag-request ng ultrasound. And last but not the least, minsan nagpapa-CT scan tayo at may mga doktor na kapag nagsususpecha po sila na ang bukol ay delikado, pwedeng mag-request ng biopsy naman dito. Okay, so yan po ang ginagawa natin kapag may pasyenteng lumapit sa atin with a problem on the thyroid gland. Pa-out na po to direct dahil magpo-pause muna po tayo for a few reminders. At sa pagbabalik natin, may makakausap tayo ng mga taong nagkaproblema sa thyroid gland. Kung may iba pa po kayong katanungan comment lang sa ating Facebook live stream. Huwag kayong bibitiw dahil magbabalik ang programang Sagot Kita, katuwang ang MX3. Hi, Coach Fia po. Sasagutin ang mga tanong nyo tungkol sa MX3. For this episode's question, MX3 capsule is cholesterol and fat-free. Why is it beneficial? MX3 capsule, which is cholesterol-free and fat-free, offers potential benefits due to its composition. High levels of cholesterol and unhealthy fats in the diet have been associated with increased risk factor for cardiovascular diseases, including heart disease and stroke. By being cholesterol-free and fat-free, MX3 may provide a supplement option that is free from these potential risk factors. The absence of cholesterol and unhealthy fats aligns with the dietary recommendations for cardiovascular health. However, it is essential to note that the overall benefits of MX3 capsule should be considered within the context of a balanced diet and a healthy lifestyle. Kasama dito ang regular exercise at pag-iwas sa iba pang risk factors for cardiovascular disease or sakit sa puso. Sana may napulot kayong bagong kaalaman about MX3 from today's Q&A. Till the next one! Ang Sagot Kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Blessed day everyone! Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate. But there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako si Albert Cruz, isang manunulat. Sa aking pagsusulat, iniisip ko kung paano sinulat ng Panginoon ang buhay natin at paano ang istorya ni Jesus ay nagkuklus ng landas sa buhay natin. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. 1 Peter 5:7. Ito po si Albert Cruz, isang malaking inspirasyon ng pag-ibig ng Diyos sa akin. Buhay na buhay ang Panginoon. Tanggapin natin Siya, ating ipagdiwang si Jesucristo sa mga puso natin. Gumugunita kay Jesus sa araw-araw kasama ang MX3. Wala pang pagsubok na dumating sa iyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Unang liham sa mga taga-Korinto, Kabanata 10, Talata 13. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. I'm Dulce, the singing diva. Sa buhay ko, mahalaga talaga ang MX3. Believe ako sa MX3. Kaya, ako ay umiinom ng MX3. Ako si Mark Angelo Onde, Safety Manager. Agisnan ko ng uminom ng MX3 capsule. Believe ako sa MX3. Kaya ako yung umiinom ng MX3. I'm Aneta Blanc. I've been taking MX3 for more than 7 years already. Believe ako sa MX3. Kaya ako'y umiinom ng MX3. MX3 is locally recognized, award-winning, internationally. Be M-Extraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
kit. Hi, I'm Dulce, your Asia's Power Singing Diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang sagot kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Hi, Coach Fia po. Sasagutin ang mga tanong nyo tungkol sa MX3. For this episode's question, what are the benefits of L-carnitine and CoQ10 in MX3+? Ang L-carnitine at CoQ10 ay mga karagdagang sangkap na matatagpuan sa MX3+ variant, offering potential health benefits. L-carnitine is involved in energy metabolism and has been studied for its role in fat burning, muscle recovery, and exercise performance. Isang pagsusuri na ginawa ng Journal of Nutrients noong 2020 summarized the potential benefits of L-carnitine supplementation, indicating improvements in exercise capacity and muscle recovery. The coenzyme Q10 ay isang antioxidant na naglalaro ng mahalagang papel sa cellular energy production. It is involved in the synthesis of adenosine triphosphate or ATP na primary energy source for cells. CoQ10 has been studied for its potential antioxidant and cardioprotective properties. Isang systematic review at meta-analysis na inilathala ng Journal of Nutrients noong 2019 ang nagpapakita na ang supplementation ng CoQ10 was associated with the improvement in the blood pressure and certain markers of cardiovascular health. While these ingredients offer potential benefits, mahalagang tandaan na maaaring magkaiba ang mga individual na reaksyon at kung kailan sila nagiging epektibo. It is advisable to consult a healthcare professional for personalized advice. Sana may napulot kayong bagong kaalaman about MX3 from today's Q&A. Till the next one. Wow, thank you very much, Coach Fia. Yan po, siya po ang ating nutritionist as consultant. Tama po yung sinabi niya, yung tungkol sa MX3 Plus. Kanina tinatanong mayroon nga bang suplemento na makatutulong sa may mga thyroid problem? Isa po yan sa naidadagdag ko na reseta sa kanila. Dahil sabi nga, may coenzyme Q10, which helps para sa puso at blood pressure. Merong L-carnitine para tulungan din ang metabolismo. And of course, meron po yan yung alpha, beta at gamma nutrients na nakakatulong naman po para sa pagiging anti-inflammatory nito. Mamaya, pag-usapan pa natin more about this. At this point, may makakausap po tayong pasyente. At live via StreamYard, si Rachel Ann Teodosio. Mula Olonga po pa siya. Hello, Rachel. Hello po, good afternoon. Oh wow, thank you very much for joining us via StreamYard. Ayan. So Rachel, ilang taon ka na? 35 po. Mukhang bata pa naman si Rachel. Anong pinagkakaabalahan mo o gawain? Working po ako sa isang retail store po as admin liaison officer po. I see. Okay. May dinadaing ka raw ba tungkol sa thyroid gland mo? Can you tell us more about this? Yung thyroid ko kasi, nag-start po yan while I was working. I'm a working student po kasi during my college days. Then, aksidente lang po kasi yung pagkakaalam. Main reason ko talaga bakit ako nagpa-check up is yung back pain ko, saka yung tagilin ako masakit. Then, yung doctor, so happens lang na parang specialist siya, endocrine, parang, I don't know endocrinologist, if that's the right term. yeah. Opo, napansin niya po na parang mabilis yung up and down ng balikat ko, yung paghinga ko. And then, binigyan niya ako ng mga test para i-try daw kasi feeling niya meron pong thyroid problem. Then, when the result came, positive nga po, I have thyroidism or hyperthyroidism po. Hyper? Then, okay. Yes, sir. Hyper po. Okay. Bali. And then binigyan ka ng gamot? Ang diagnosis sa'yo is hyperthyroidism. Binigyan ka ba ng gamutan ng doktor mo about this?
Bali, ni-refer po niya ako sa doctor dito sa Olongapo, which is Doktora Bongko po, para i-verify yung mga result. Then, upon, sir, talagang hyperthyroidism, nagbili sila ng mga medicine, mga medication. But unfortunately, hindi siya tinatanggap ng body ko. So, ni-refer nila ako sa UST. Ang naging doktor ko po dito is si Doktora Mercado Asis, no? Okay. Then, sa care niya ako, tinatry namin yung other medication, which is dinedecline ng katawan ko, nagkakaroon ako ng mga rashes and other side effects. And then, ang naging na lang po namin, naging ng doctor is radioactive na po ako. Parang yun na po yung last result talaga, parang to cure my hyperthyroidism. Kasi habang tumatagal po kasi is nade-deteriorate po talaga yung body ko. Nahirapan ako gumalaw. Kahit sa simpleng pag-akyat ng one step lang sa hagdan, hindi ko na po kaya. Tapos ang bilis kong mapagod, yung kamay ko nagtatremble, pati yung katawan ko parang may twitching. Yes, nahirapan po yun. Okay. That time po kasi nag-aaral pa po ako ng college, nahirapan po ako noon kasi yung subject ko nasa third floor, nahirapan ako umakyat sa hagdan. I see. So yun, after the radioactive, meron lang pong quarantine kasi bawal akong tumabi sa kahit na sino dahil na po dun sa radiation. Then after naman po noon, naging okay naman po yung pakiramdam ko. Ang lang po is lifetime medication na po ako na time. Until now, under ako ng medication, under ako ng care ni Doktora Mercado Francis. Okay, liwanagin natin doon sa iba. Yung ginawa sa iyo, Rachel, pinainom ka ng radioactive iodine o RAI. Yes, sir. Oo. At sabi mo nga, bawal kang tumabi muna sa iba, bawal ka ring magbuntis. If you don't mind me asking, may asawa ka na ba? May pamilya ka na ba? Not married yet, pero meron na akong 3 kids na kinakatuwa din ng doktor ko kasi hindi nila inaakala na magbe-bear pa ako ng child after ko po ma-radioactive. Oo, kasi naapektuhan nga naman yung ovaryo ng babae. Pero talagang ganun, may joke nga about those who take radioactive. Sabi daw kapag gabi, pinatay mo ang ilaw, lumiliwanag umiilaw ka daw. Okay, pero joke lang yun. Hindi naman totoo, di ba? Hindi ka naman umiilaw sa gabi. Okay. Hindi naman ako nag-glow in the dark, sir. Oo nga. Ang naging concern lang nila, kaya ka may medication nung nabanggit mong brand, it's a levothyroxine na medicine. Kasi yung radioactive iodine, kapag sinunog niya yung thyroid gland mo, ang tendency naman, imbis na hyper ka, nagiging hypo. Hypo. Oo. Oh, yes, sir. Yes, sir. Nabanggit ba dito na pati daw anak mo maaaring may problema na rin sa thyroid gland? Actually, sir, ang sabi sa akin ni Dr. Asis, possible kasi it's yung panganay na babae. O bakit? So, when I give birth po, every year, pinapatest ko po yung anak kong babae, then yung second sa yung third. And then, 2021, na-diagnose yung eldest daughter ko po na meron din siyang hyperthyroidism din po. Kasi nga po, sorry about that. Inherit na po talaga niya yung sakit ko po. Ilang taon na yung eldest mo? Yung eldest ko now po is 12 years old po. Na-diagnose siya na meron siyang hyperthyroidism. Turning 8 na po siya nun. Then, inaabot po kasi siya ng lockdown. So, nahirapan po kami talaga nila Dr. Asis na ihanapan siya nung hospital na kung saan pwede namin siya dalhin for radiation po. Kasi before, nagme-medication din siya. Same po nung case ko, dinedecline din ng katawan niya yung medicine. Nagkakaroon din siya ng mga side effects and other things po dun sa mga gamot. Oh, I see. Well, I'm sorry about that, no? Kasi batang-bata pa siya, no? Pero let us just pray na kamukha mo din, nalampasan ito, at magkakaroon din ng pamilya, one day, kamukha mo. How are you feeling right now? Yes. Bago tayo magpaalam sa iyo, Rachel. For now, sir, I'm definitely fine po. In the endocrine side po, I'm very normal. I'm just taking my medicine, my maintenance. Before breakfast talaga, kailangan ko matake yun para the whole day, normal po ako. Parang yun po yung hormone replacement ko po kasi. Ayun, nabanggit mo kanina, admin officer ka, hindi ba maiinitin ang ulo mo? Na bigla ka na lang sa mga tao nyo. Hindi naman. Manageable naman po. Manageable. So I'm very happy about your situation that you recovered and hopefully ganun din ang anak mo
At kung napakinggan mo yung mga payo natin kanina, yung pag-inom ng mga supplementation is very good as well, not only for you, but as well as for your family and children. Okay? Yes. Sige. Okay po. Maraming salamat sa iyo, Rachel, for sharing your story and hopefully, matikman mo rin yung ating binabanggit tungkol sa MX3. Okay? Thank you and God bless sa iyo, Okay, sir. Rachel. Thank you po. Bye for now. Thank you po. Thank you po. Ayan, yan po si Rachel, no, na ikwento niya na nagkaroon siya ng problema sa thyroid gland and then nagulat na lang siya, 8-year-old na anak niya, nagkaroon na rin ng hyperthyroidism. So it shows na maaari po talagang tumakbo ito sa pamilya. Somewhere along the line, yung thyroid gland po nila is not functioning properly. At maaaring may connection pa rin ito doon sa kanilang pituitary, doon sa part ng utak na nagre-release ng mga hormone gaya ng TSH to stimulate the thyroid gland. And we pray na yung anak din niya will become normal. Kamukha din ng nangyari kay Rachel. So, kapag may nagtitext sa akin, Dok, pwede pa bang gumaling? May pag-asa? Yun lagi ang sinasabi ko eh. Habang may buhay, dapat may pag-asa. Tingnan mo si Rachel, normal na. We have another person, sabi na sa inyo, very common eh. Ang problema sa thyroid gland at ito ay makakausap natin muli ang isa pa nating case study. Pwede ba? Live sa StreamYard, si Ma'am Clemencia Nening. Mula naman siya sa Taguig. Hello po. Oh, ayun siya. Hello po, Doc. Hello, Ma'am Good Clem. afternoon po. Hello po. Ayan. Ilang taon na po ba kayo, if you don't mind? 58 po. 5'8 na. Okay. At may pamilya na po ba? Widow po ako. Oh, widow. Pero children, 1 meron? year ago. Isa lang po yung anak ko. Oh, pero 1 year ago. Oh, I'm sorry about doon sa pagiging widow ninyo, ha? Ano pinagkakaabalahan niyo po sa ngayon? Ano po, Doc? Ano ang inyong gawain sa ngayon? I'm accountant here in one of subdivision here in Paco. I see. So, accounting. Tensyonado ba ang trabahong accounting? Walang katapos ng paperwork. Walang katapusang paperworks at tensyon, ano? Never ending. Opo. Napabalita na ikwento po dito sa ating research na may bukol daw kayo na nakapa sa inyong thyroid gland. Totoo ba ito? Yes po. Meron po. Dito sa may bandang leeg. Kwento nyo nga, paano nakapako nagsimula at kailan nagsimula yung problema mo? 2014 po nung na-discover ko na may bukol dito sa aking leeg. Okay, that's 10 years ago. Oh, tapos? So, agad po akong nag-undergo ng check-up kasi may genes po kami ng thyroid problem. My father died for stage 4 in thyroid problem. Oh, nagka-cancer ang father mo sa thyroid. I Opo. see. Pero bago ka nagpa-check up, Ma'am Clem, ano yung mga sintomas na naramdaman mo? Madalas po akong mapagod. Madaling Tapos mapagod? may time na namamalat, namamaos po ako. May Yeah. Mm-mm. yun. Tapos, ano pa ba yun? Nangayayat ka ba o hindi? Oo, pumayat. Pumayat po ako. Naglulus ako. Bali, una, tumataba. Tapos, later, pumapayat. Parang ganun. Nagsisiso, up and down. Yung timbang mo. Kumusta naman ang pagtulog mo? Naapektuhan ba? Opo, hindi rin paano? po ako makatulog. Nahirapan kang matulog? Yun din po isa sa mga problema ko, yung pagtulog. I see. Nervyos. Nagkaroon ka po ba ng nervyos? Oo, yan po. May mga nervous breakdown po ako na madali po akong tarantahin, irritable. Kinakabahan. Kinakabahan, oo, laging ganun. I see. At sabi nyo, nung magka-text po tayo, nakagagaling nyo lang ng check-up sa doktor nyo. Opo. Ano ang ginawa sa inyo? Kinunan ba kayo ng dugo o kinapa yung leg nyo? Meron po silang sa akin lab test, yung F1 ba yun? Basta regarding thyroid. Okay. So, nagpa-lab test po ako and then ultrasound. Lumabas na ba ang resulta?
Opo, lumabas po yung result. So, sabi naman ng mga doktor, okay naman daw yung aking thyroid. good. Wala naman daw dapat ikabahala kasi, ewan ko, normal daw yung ano ko, which is monitoring every 6 months kasi because of yung nodules. I see. Meron nga nodule. So, Well, at least hindi kamukha nung sa father nyo na cancerous yung thyroid niya. Kayo, kumbaga, buko lang, benign, hindi siya cancerous. Benign. Oh, Opo, that's pinabiopsy ko na po ito pero benign naman daw po pero kailangang i-monitor kasi may tendency, hindi porket benign, may tendency pwedeng maging cancerous. Well, we pray na wag na siyang maging cancerous. Ano? So, are you on medication right now? Wala po sila, yun nga po pinagtataka ko. Yung kanilang ano ba yun, pinaka-head sa ENT, inofferan po ako na operahan, tanggalin yung nodules. Okay. So, natakot naman ako. Sabi ko, wala na po ba kayong ibang option na pwedeng gawin para o bigyan ako ng medication or something na regarding gamot para matunaw or what. Ayoko na ng operation. I understand you. Siyempre, decision mo yan no? At siyempre, habang nag-iedad tayo, mas magiging very careful tayo doon sa mga procedures na agresibo. Well, kung ganun po, hayaan ninyo, baka sakali yung maipapadala po ng ating programa sa inyo ay maging tulong dito sa nodule ninyo. Yung nababanggit nga po natin kanina na suplemento. Yung pong MX3. Okay? Nasubukan nyo na po ba yon? Opo, nasubukan ko na po. That's very nice. Na-try ko na po, kaya lang hindi, dapat po doon tuloy-tuloy, di po ba? Opo, So, hayaan nyo, baka isa kayo doon sa 5 na papalari na mapapadalhan po ng regalong ito. Opo, sige po, salamat po, Doc. So, Mama Clemencia, Ma'am Clem, maraming salamat po sa panahon ninyo. Thank you din po, Doc. Dasal natin ang inyong paggaling. And I'm very happy na hindi naman cancerous ang kondisyon na bukol sa leeg ninyo. Opo, thank you, Doc. Bye for now. Salamat. Salamat po. Ayan, napakaswerte, no? 2 kaso. Both are, sort of good ang resulta ng problema nila tungkol sa kanilang thyroid gland. At nabanggit nga natin kay Ma'am Clem kanina, walang naibigay na gamot sa kanya, yung doktor niya, monitoring lang daw. So, why not? Bigyan natin siya ng tulong mula sa isang suplemento. Ito nga po yung tungkol sa MX3. Lalong-lalo na yung MX3 Plus na paborito po natin sa ganitong kaso dahil nakita po nila na ang kapsule nito ay tested and proven. It helps avoid pain, discomfort with proper diet, syempre, at saka healthy lifestyle. Sa mga may gustong karagdagang impormasyon tungkol sa MX3, tawag kayo sa hotline number ng MX3, 0918-8888-693. Ulitin ko po, 0918-8888-693. Pero kung halimbawa na nasa smartphone naman kayo, sa website na kayo pumunta, www.mx3ph.com. Magbabalik po kami, magpo-post lang po tayo for a few reminders. Since I have been practicing wellness and integrative medicine, that means my concern is to find natural products because there is a trend for patients so that they can also incorporate the traditional as well as the Western approach. And one of those very good products is MX3. MX3 is an all-natural supplement coming from one humble but powerful fruit, the mangosteen. Since many years ago, a lot of countries have termed mangosteen as the queen of all fruits. They have also seen that it has one of the highest ORAC value. When we say ORAC value, that is a measurement of how good an antioxidant property a product has. That means it is able to resist a lot of those free radicals that causes weaknesses and damage to our cells. Aside from what is inside the fruit, is actually what is surrounding the fruit. It is called the pericarp. The pericarp contains the xanthone, and later on, we had it studied in Canada. Nutrisource Canada was able to identify the alpha, the beta, and the gamma nutrients. We were amazed about its health benefits.
The alpha nutrient is an anti-inflammatory ingredient, and there are many illnesses that is due to inflammation. The beta nutrient help a lot of people who suffers from infections. They are able to control microorganisms. So together with their regular medications, there is less tendency for long-term side effects. Now, the gamma nutrient they have found to be very good for improving our own immune system so that we are able to resist illnesses, especially from the free radicals around us. Ang Sagot Kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Mga taga-Kolosas, Kabanata 3, Talata 23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. I am Rene Salud, ang inyong fashion designer to the world. Believe ako sa MX3, kaya umiinom ako ng MX3. Ako si Manong Pastor Don Juan. Sa buhay ko, mahalaga ang MX3. Believe ako sa MX3, kaya ako'y umiinom ng MX3. I'm Kathy Solis. I'm a believer of MX3. Noon pa man, believe ako sa MX3, kaya ako'y umiinom ng MX3. MX3 is locally recognized, award-winning internationally. Be extraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito po si Chef Jojo Javier, a baker. Marami ang nagugutom at marami ring sagana ang buhay. Pero alam nyo, may nakatagong kagutuman sa puso ng marami. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, ang lumapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. John 6 verse 35. Ako po si Chef Jojo Javier. Every day, there's a slice of cake for me to enjoy from the Lord. Buhay na buhay ang ating Panginoon. Accept and celebrate Jesus. Gumugunita kay Jesus sa araw-araw kasama ang MX3. Hi, I'm Kathy Solis, Chief Communications Officer. I love MX3. Matagal na po akong nagtitake nito, kaya mahalaga to sa akin. In my life, I really feel God's love. In my challenges, I really feel that He's always by my side. My body's the temple of the Holy Spirit, so I take care of my body by eating healthy food and doing simple exercises like walking. I'm a believer of MX3. Noon pa man, alaga ka. I'm Kathy Solis, believe ako sa MX3, kaya ako'y uminom ng MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako po si Noneto Campo. Sa akin, si Jesus ang tanging nagliligtas. Bilang isang nurse, ako'y nandito lang para magbigay ng tulong. Si Jesus ang frontliner ko. Give your burdens to the Lord and He will take care of you. Give all your worries and cares to God for He cares about you. Psalms 55:22 and 1 Peter 5:7. I'm Noneto Campo, a nurse for Jesus. Naway maghilom ang mga sugat ng ating mga puso. Buhay na buhay ang Panginoon. Tanggapin natin siya sa ating mga puso. Ating ipagdiwang si Jesucristo sa araw-araw. Gumugunita kay Jesus sa araw-araw kasama ang MX3. Ang Sagot Kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Hi, Coach Pia po. Sasagutin ang mga tanong nyo tungkol sa MX3. For this episode's question, MX3 capsule has natural ingredients. What are the benefits of natural products? Ang paggamit ng mga produkto na may natural na sangkap, tulad ng MX3 capsule, can offer potential benefits. Natural ingredients are often minimally processed and may retain their original nutrient content, potentially providing more wholesome product. Bukod dito, ang ilang natural na sangkap ay maaaring maglaman ng mga bioactive compound na nagpapakita ng mga benepisyo sa kalusugan ayon sa pag-aaral. However, it is important to note that natural does not always equate to safe or effective. The safety and efficacy of any product, including those with natural ingredients, should be supported by scientific research and regulatory approvals, which MX3 capsule was able to comply with. While studies specifically on MX3 capsule's natural ingredients are limited, research on individual natural compounds such as alpha, beta, and gamma nutrients provides insights into their potential benefits. Sana may napulot kayong bagong kaalaman about MX3 from today's Q&A. Till the next one.
Nasa huling bahagi na po tayo ng programang Sagot Kita. Of course, ito ang inyong lingkod, Dr. Edwin Bien. At yung talakayan natin, itutuloy natin. Kanina nabanggit ni Ma'am Clem na may doktor na gusto sana operahan siya. Ano-ano nga ba ang mga pamamaraan para gamutin ang mga kondisyon gaya ng thyroid gland? May pictures po tayo na gusto nating ipakita. Ayan, makikita nyo, of course, minomonitor by ultrasound. Pagkatapos, yung iba po, alam nyo, hinihigop ng karayom. Kasi pag sinabi nating thyroid cyst, tubig ang laman nito. Bagamat malapot yung tubig, pwedeng higupin at nafa-flatten muli. Pero kung halimbawa naman na solido yung bukol at hindi kayang higupin ng karayom, pwedeng operahan, yung tinatawag nating thyroidectomy o surgery kung saan tinatanggal yung buong thyroid o kaya parte lamang nung thyroid. Hindi buo, pwedeng kalahati lang o yung may bukol lamang. Okay, ngayon, out na po natin ito direct. Paano naman yung kamukha ng kaso ni Rachel? Hindi kailangang operahan. Gamutan lamang. Maraming klase ng gamutan. Nandito naman sa picture number 12. Tingnan natin ito. Thyroid diseases means hyper ba siya o hypo? Pag hyper, ang gamot doon, anti-thyroid medicine. Kaya lang, kamukha nung sabi ni Rachel, may mga reaction siya o side effects sa kanya. Kaya binigyan siya ng radioactive iodine o RAI para sunugin nang hindi na kailangang operahan yung thyroid gland niya. Doon naman sa mga hypothyroid, nagbibigay naman ng levothyroxine. That means to stimulate the production of a little bit more na thyroid hormone kasi sabi nga natin kanina, kailangan ito sa pagtibok ng iyong puso, sa digestion, sa metabolismo. Kuha nyo. Yan. Ngayon, i-out natin ito direct, mayroon namang tulong. Nga ba ang mga natural supplements? Kanina nakita nyo yung tungkol sa prutas. Ayan, hawak ko. Na mangustin, prutas po ang pinanggalingan ng MX3. Yung mangustin, kinuha po nila yung balat or pericarp, pinaaral ito sa Canada at doon nakita po nila, may ingredient ito na wala sa ibang mga suplemento. Yung tinatawag na alpha, beta at gamma nutrients. Alpha, beta at gamma nutrients. Maganda nga ba ito sa katawan natin? O ito testimonial lamang? Hindi po. Pinag-aralan nila. Gumawa sila ng research. Ito ang isa doon sa mga research na ito. Nasa picture number 13, tingnan po natin. Ayan kita nyo, scientific research, bagamat maliliit, babasahin ko para sa inyo. Effects, title ito of alpha mangosteen on the expression of anti-inflammatory genes. So ibig sabihin, isa sa component ng mangosteen, yung alpha nutrient na nasa loob ng MX3. At nakita nila, may anti-inflammatory effect. Nakakabawas daw ng pamamaga kung ano man ang problema dito. Nakuha nyo. Meron pang ibang studies dito. Tingnan natin direct yung picture number 14 naman. Sa picture number 14, another scientific study will show us, eto, tingnan natin sa Food and Science Nutrition, nakita nila, functional beverage of Garcinia mangostana. Yan yung scientific name enhances plasma antioxidant capacity in healthy adult. Anong ibig sabihin nun? Antioxidant. Lumalaban siya sa oxidation process. Ibig sabihin yung mga toxins that we get from our environment. Kuha nyo? Ganda, no? At sa picture number 15, makikita nyo, may mga bansa na dinadamay na talaga nila ang pagre-reseta ng suplemento kasama ng kanilang mga gamot sa picture number 15. And this is from a hospital. I think this is part ng Asia. The name is Chulalongga University. Ayan. Mangosteen pill. Yung pericarp as part of their medication. O yan, that's a university hospital already ang nagsasabi. Dahil sa ganda ng epekto nga naman nitong ating produkto sa mga tao, nakakarating na to sa iba't ibang bansa, gaya sa Europa. Ipagmamalaki lang po natin itong picture number 16. Makikita nyo? Ayan po
Hindi ko lang alam kung saan itong bansang ito eh. Pakita nga natin direct. I'm sure sa Europe ito. At yung kumuha nito, itinapat yung MX3 capsule doon sa isang, I think napasok ko to Parang sa London po siguro. Alright, one of the cathedrals in London. So, that means MX3 is available na in many countries. It has been proven and FDA approved na effective and safe for people. So, try nyo. Walang mawawala po sa atin. Dahil all natural, galing nga sa prutas na mangustin. May iniinom man kayo o wala. May maintenance medicine man kayo o wala. May ibang karamdaman man kayo o meron. Okay, silipin natin ang mga katanungan, komento dito sa ating talakayan. Okay, ang haba. Babasahin ko po sa cellphone ko with your permission. Romel Kayabyab, Dok, ano po ang natural na paraan para gumaling ang hyperthyroidism? Ano mga dapat at hindi dapat kainin? Okay, dapat kainin would be leafy vegetables. Ang hindi dapat would be a lot of the seafood foods. Okay, at ang gamutan dito, anti-thyroid medication. And if you want a supplement, kamukha nang nabanggit ko, yung ating MX3 Plus capsule. Hindi kailangan ng reseta nito. Available ito over the counter sa mga butika. Just make sure na yung original lang bibilin mo. You can take it once per day or twice per day. Rodelyn Lopez, may goiter din po ba ang lalaki? Yes. Kasi kadalasan po, babae lang yung naririnig ko nagkakaroon ng sakit na goiter. Pwede. Ramel Maluto, magandang hapon, Dok. Ano ba ang gamot sa thyroid? Ano ba ang bawal na mapagkain para maiwasan lumaki ang thyroid? Thanks po, Doc Edwin. I'm listening from Guimaras. Kailangan malaman natin, Ramel, hyper ba ito? Ito ba ay thyroiditis? Kailangan masuri ng doktor para malaman mo anong uri ng problema talaga meron kasi iba't iba ang gamutan dito. But in the meantime, if you want to take your supplementation, nabanggit natin, MX3 Plus might be good for you. Cornelia De Vera, need po ba talaga kumain tayo ng pagkain na galing sa dagat or iodized salt para sa mga shells? No, Cornelia, hindi. Sabi ko nga kanina, sa mga may hyperthyroidism, iniiwasan pa nga ito Okay, pero maganda na palakain tayo ng mga gulay, mga isda, di ba? Marites Vergara, Dok Bian, nakukuha po ba ito sa mga lahi o nakakahawa? Hindi nakakahawa, pero pwedeng tumakbo sa pamilya. Kasi yung kumari ko po at anak niya, pareho mayroon yan. At namatay na din po sila. Oh, sorry about that Yes, pwedeng tumakbo po ito in their family lineage. Mary Villegas, Doc, I'm listening from Antipolo Rizal. Ask ko lang po tungkol sa thyroid ng mother ko na 85 years old. Bakit po ang laboratory niya, TSH at T3, T4 ay normal? Okay, good. 2 times na siya nagpa-test pero may bumubukol sa right throat niya. Maliit lang yung bukol. Advice ng doktor, ipabiopsy. Pero ayaw ni mother kasi natatakot. Sabi ko nga po kanina pwedeng normal yung T3, T4. Kamukha ni Ma'am Clem kanina, pero baka thyroid cyst lamang ito. Pwedeng ipabiopsy pero kung 85 years old at ayaw na, wag na nating pilitin, obserbahan na lang at alagaan. Red Mendoza, Doc Bien, tungkol po sa balakang, masakit, makirot. Halos di po ako makalakad sa sakit. Taas yung puson ko po, parang pinipiga sa sobrang sakit, di po ako halos makahinga. Yun po ba ay sign ng atake sa puso? Hindi po. Baka mamaya, UTI po ito. Dapat magpa-urinalysis muna kayo. 62 years old na po ako, may diabetes. O yan, kita nyo na. Common sa may diabetes ang UTI. High blood din po. O, komplikasyon ng diabetes. Ang balakang ko po, iniinda ko po sa kasalukuyan. Best, magpakita po kayo sa doktor. Baka, sorry about that. Kailangan masuri ang inyong ihi. Ipadala nyo po sa inyong lingkod. Hanapin nyo lang ako sa Messenger. Edwin A. Bien. Picturean ninyo yung laboratory result ninyo. Ipadala ninyo at evaluate ko para sa inyo. Baka sakali, mapayuhan ko na rin kayo. Fe Domingo, Dok, totoo po ba na lahat ng bilog-bilog o higos-bilog na pagkain ay nakaka-trigger sa thyroid? Ano ba itong katanungan mo, Fe Domingo? Ayan, natoing katuloy. Sabi nila, magbilog-bilog ka kapag New Year para yumaman ka. Hindi na totoo yun. Kita mo, natatanggap mo, barya-barya. Dapat kudrado, pahaba, para pera, papel. Kita mo, natoink na rin ako. Pero bilog-bilog, uminom ka ng bilog-bilog, nagka-goiter ka. Di bawal ka uminom ng sago. Joke lang po yun, hindi totoo yun, Peg. Ayan, ang dami na natotoink sa atin. Ayan. Alright, so, may iba pang mga katanungan, pero baka hindi na po natin kayang abutin dahil ang dami na po, no? At punong-puno na po yung mga text messages natin. If you have more questions,
about the product, punta lang kayo www.mx3ph.com. Kung ang katanungan ninyo ay tungkol sa inyong kalusugan o iba pang problema, maaari nyo po akong hanapin sa Messenger at papalarin, kung hindi naman tayo masyadong busy, sasagutin natin kayo. Andiyan ang pangalan ko, Edwin A. Bien. Yun po ang hanapin nyo sa Messenger and I would gladly correspond with you. Okay, may mga winners na tayo ng MX3 Gift Pack. 5 sila, makakatanggap, ikakatok sa pintuan nila ang ating MX3 Gift Pack. Number 1 would be Rachel Teodosio, of course, all the way sa Olongapo. Next, si Clemencia Nening, dito lang, sa Taguig. Marilyn Pascua. Marie Rose. Marie Rose, wala ka bang apelido? Baka maligaw. Yung Grab rider natin, hindi maibigay ito ng tama sa'yo. And of course, si Mary Villegas. So, Marie Rose, paki-message mo nga kami ng complete full name mo. Okay? Message nyo po sa Facebook page ni Ms. Cheryl Cosim ang inyong contact number, mobile number yon, at ang inyong complete address para hindi maligaw yung ating rider. Tandaan nyo po, ang MX3 capsule ay tested and proven. It helps avoid pain and discomfort with, syempre, proper diet. Ibig sabihin, hindi puro karne, hindi puro matamis, hindi puro cola drinks. May mga gulay-gulay, mga isda at masusustansyang pagkain. Siyempre, healthy lifestyle, meaning galaw-galaw, hindi puro Netflix at TV lamang. Diyan po nagtatapos ang 1 oras sa tanungan, talakayan at sagutan natin dito sa programang Tulay po ninyo sa serbisyo publiko. Muli, ito po si Dr. Edwin Bien, sagot kita. Ang sagot kita ay inihatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M Extraordinary. True na ito!